Morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 16 verses 14 to 15. Ito po ang sabi ng mga talata. Therefore behold the days come, saith the Lord, that it shall no more be said, the Lord liveth, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt. But the Lord liveth, that brought up the children of Israel from the land of the north, and from all the lands whither he had driven them, and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers. Well, the title of our topic for this morning is The Redemptive Power of God. So, dito natin makikita mga kapatid sa dalawang talatang ito na kung papaanong ang Diyos ay gumawa sa buhay ng kanilang mga magulang at sa kanila pong panahon. Kumbaga, dalawang klase ng redemption. But actually, God's deliverance of His people from Egypt was the central act of redemption in the Old Testament. So, doon po laging umiikot, mga kapatid. Yun po ang laging istorya. Kaya kung inyo pong mapapansin, lagi pong binabanggit, lalo na po, specifically dito po sa book of Jeremiah, lagi nababanggit is yung fathers, yung kanilang mga unang magulang. Yung kanilang, kumbaga, parang sa termino natin, mga ninuno. Ang sabi ng Bible, laging pinapaalala sa kanila ng Diyos yung ginawa ng Diyos sa kanilang mga magulang. Kung papaanong sila po ay binigyan ng kalayaan o kaligtasan, ganun din po ang gustong ipunto rito ng Panginoon na kayang gawin sa kanila. Kung papaanong yung kanyang kapangyarihan, na magligtas, magpalaya ng mga alipin at yung mga taong alam naman po natin na doon papunta sa kasiraan, kaya hong iligtas ng Panginoon. Hindi ba ganyan po ang ginawa sa atin ng Diyos? Kanya pong ibinigay yung kanyang bugtong na anak para tayo po mga mapapahamak, tayo po mga pupunta ng impyerno, magkaroon po ng kaligtasan. At bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan na mapapasapiling po tayo ng ating Ama sa Langit. Kaya nga mga kapatid, ito po ang magandang bigyan natin ng pansin. Kung tutuusin, in verse number 13, ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos po ay muling nagpapahayag sa kanila na ang Diyos ay merong magandang plano. Sabi ho ng verse number 13, therefore will I cast you out of this land into a land that ye know not, neither ye nor your fathers, and there shall ye serve other gods day and night, where I will not shew you favor. So, ang ibig sabihin mga kapatid, sa damdamin ng Diyos, kung tutuusin, binanggit niya uli rito yung kanilang mga magulang, kung papaanong sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo, ang Diyos ay nagbigay ng pabor, sila po ay inalis sa pagkaalipin, ginabayan, iningatan, doon po sa wilderness, hanggang sa sila po ay, kumbaga, bigyan na ng hatol ng Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ako, bawat isa po sa atin, hindi lang po itong bayan na ito, na kung papaanong sila po ay itinaboy, pero kung tutusin, kung pag-aaralan ho natin yung kabuuan nito, nandun pa rin ho ang damdamin ng Diyos ako po kumbaga sa akin lang pong pakiramdam, doon sa ating pinag-aaralan, ang Diyos din po ay nasasaktan kapag yung kanyang piling bayan pinarurusahan. Kumbaga parang bukod sa ito po pinatunayan ng Diyos na kailangan niyang hatulan ng kanyang bayan. Pero ganun pa man, parang sa likod nito, laging may nakaback up na plano ang Panginoon kung anong gagawin niya sa kanyang mga tao. So parang ito damdamin ng magulang. Bagamat dinidisiplina yung kanilang mga anak, pero sa likod nito, sila rin ang nasasaktan. At pagkatapos ng disiplina, meron na kagad naiisip ang Diyos na kung ano yung kanyang gagawin para muling ibalik at ipakita yung kanyang pagmamahal at pabor sa kanyang mga tao. Kaya nga mga kapatid, sana po talagang maramdaman natin dito ho sa ating pinag-aaralan ang damdamin ho ng Diyos. Hindi ho siya masaya na siya magpataw ng parusa. Hindi ho siya masaya na makita niya na yung kanyang bayan ay inaalipin ng iba. Hindi siya masaya na makita niya na yung mga taong inibig niya, para bang, alam nyo napapariwara. Kaya nga mga kapatid, dito natin makikita yung dalawang kaparaanan ng kanyang pagliligtas. Mula sa kanilang unang mga magulang, sabi ng Bible, inalis sila sa Egypt.
Gustong dali ng Panginoon sa Promised Land. And this case, sa pagkakataong ito, sila po ay tinaboy ng Panginoon. Pero anong sabi ng Bible? Ibabalik din sila sa ganitong kalagayan. So anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Ang pinakikita po rito ay yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang kakayanan na magligtas. Anumang panahon, anumang kalagayan, basta't ito ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, maniwala po kayo, ito ang mangyayari. Walang makakapigil sa Kanya. Walang makapangyarihang tao o walang sino mang nilalang sa mundong ito na kayang pigilan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, dito ko po nakita kung paanong ang Panginoon ay nagpakita ng Kanya pong kabutihan at ng Kanyang pag-ibig sa Kanyang bayan. Tatlong bagay po ang nakita ko mula po dito sa ating pinag-aaralan. Number one, His greatness. Anumang panahon, anuman ang kalagayan ng tao, ang nakita ko po rito ay yung kanyang kadakilaan at yung kanyang power to redeem, yung kanyang power na mag-save, yung kanyang power na makakontrol ng sitwasyon at ng mga gusto niyang mangyari. Isipin po ninyo, even the neighboring countries, from this place, sabi ho ng Bible, kayang kontrolin ng Diyos. Pag sinabi niyang aatake yon, aatake yan. Pag sinabi niyang hindi magtatagumpay yon, hindi magtatagumpay yon. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Wala pong makakadaig, walang makakakontra, walang pwedeng manalo. Kaya nga mga kapatid, kung talagang ang tao lang matututong sumunod. Kung ang tao lang po matututong kumilala sa kabutihan, sa pag-ibig at kadakilaan ng Panginoon, walang sino man ho sa atin ang mapapahamak. Hindi lang po doon sa impyerno. Maging sa mundong atin pong ginagalawan sa ngayon, mga kapatid, sa ating mga buhay, walang sino man ho sa atin ang mapapariwara, walang sino man sa atin ang magmumukhang parang napabayaan kung talagang ang tao lang po matututong kumilala sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan. So kaya yan po yung nakita ko, mga kapatid. And second thing is His forgiveness. So tingnan niyo po, paulit-ulit na ginagawa ito. Nililigtas sila, and then magiging matigas ang ulo, and then mapaparusahan sila, and then yung susunod na lahi, ganun din. Lagi silang gumagaya sa mga nakalipas na mali. Tandaan niyo mga kapatid, ang magandang tularan, ang magandang gayahin, yung mga taong alam nating ginagamit at naglilingkod sa gawain po ng Panginoon. Huwag ho tayong mainggit at managhili sa mga nag-backslide, sa mga hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kasi kung minsan, yun yung pinakikita ng dyablo sa atin na parang mas masaya sila kaysa sa ginagawa natin sa Panginoon. Parang mas malaya sila kaysa sa mga naglilingkod sa Panginoon. Parang mas meron silang nakikitang magandang kalagayan kaysa sa mga nasa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kabaligtaran po yan. Kabaligtaran. Pwedeng sa mata nadadaya tayo, pero pag tinignan natin ang puso ng mga taong malayo sa kalooban ng Diyos, una, walang kapayapaan. Pangalawa, walang kasiguruhan. Pangatlo, tiyak ko na mayroong kaparusahan. Kaya nga mga kapatid, isipin nating maigi kung paanong sila paulit-ulit na pinatatawad ng Panginoon. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang kanyang kadakilaan. Yun yung kanyang pagka-Diyos sa ating pong lahat. So tayo tao, hindi madaling magpatawad. Ang tao, hindi madaling makalimot. Pero ang Diyos, kahit paulit-ulit na nagkakamali ang kanyang bayan, nandoon pa rin ang kanyang kapatawaran. Laging nag-iintay ang Diyos. Kaya kung tutuusin, kahit sa atin po, mga kapatid, kung aamin lang tayo, marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali, marami tayong napapabayaan, marami tayong nagagawang kasalanan, pero ang Diyos ay nananatiling nag-iintay sa atin sa paghingi natin ng tawad. At lagi siyang nandyan at laging available ang kanyang kapatawaran sa mga taong talagang nangangailangan. So mga kapatid, naniniwala po ako, ito ang gusto at plano ng Panginoon para sa kanyang bayan. Kaya nga sana makita rin natin mga kapatid kung paano tayo biniyayaan ng Diyos sa atin pong mga buhay. And last but not the least, not also His greatness and forgiveness, but also His positiveness. Laging ito ang tingin ng Panginoon. Kahit sino po sa atin, kung inyo pong talagang titignang maigi, hindi ba kahit ilang beses silang nagkamali, ang tingin pa rin sa kanilang Panginoon pwedeng magbago. Pwede pa rin silang ituwid. Pwede pa rin silang iayos. Mga kapatid, naniniwala po ako. Sino man po sa atin, ang tingin sa atin ng Diyos, lagi tayong meron pong tsansang mabago.
O kumbaga, ang tingin niya sa atin ay laging positibo. Ibig ko sabihin, kahit anong mali ng tao, kahit anong dumi ng tao sa kanyang kasalanan, may pag-asa yan basta't sa biyaya ng Panginoon. Naintindihan po ninyo mga kapatid, yung biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, ang kanyang nagiging panukatan para ang tao ay maging tama at maayos sa kanyang harapan. Kasi kung titignan po ninyo, kung bibilangin natin yung ating kasalanan, kung bibilangin natin ang taong mga nagkasala, at kung susukatin natin yung dami at tindi ng kasalanan ng tao, sino po sa atin ang karapat-dapat patawarin? Sino po sa atin ang karapat-dapat sa gawain ng Panginoon? Sino po sa atin ang bagay na matuturing nating talagang yung para bang bagay tayo sa gawain ng Diyos, bagay tayo sa paglilingkod? Kung tutusin mga kapatid, lahat po tayo ay hindi umabot sa standard ng Panginoon. Lahat po tayo ay hindi umabot sa kaluwalhatian at pamantayan ng Diyos. So anong ibig ko sabihin mga kapatid? Biyaya lang ng Panginoon. So kaya kung titignan po natin, laging ang tingin ng Diyos sa kanyang bayan at sa bawat isa sa atin, ang tao ay may pag-asa. Kaya nga sana tayo po, lagi nating tignan na kung ano man yung mga bagay na pwedeng nakikita natin sa iba, natingin natin sobrang sama, mali na yung kanilang ginagawa, hindi maayos yung kanilang lakad, sa mata ng Diyos may pag-asa yan. Kaya tayo po mga inatasan na tinawag ng Panginoon bilang mga naligtas at naglilingkod ngayon, mga kapatid, gampanan natin yung damdamin ng Diyos na kahit ang tao ay patuloy na nagkakamali, nandyan ang biyaya ng Diyos. Dapat ang tingin natin dyan, may pag-asa yan. Tayo po ang representative ng Diyos para iparamdam sa kanila na sila ay mahal ng Diyos. Tandaan po ninyo, kahit ang mamamatay tao, kahit ang kriminal, kahit magnanakaw o kung ano pa man yan, mahal yan ng Diyos. Sapagkat ang inibig ng Diyos ay ang lahat, hindi po ang malinis. Ang inibig ng Diyos, tayo pong lahat. Diba? Yan ang sabi ng Bible, for God so loved the world. So, ibig sabihin, ang inibig niya, hindi yung pinili. Ang inibig niya, tayo pong lahat. Kaya nga mga kapatid, magandang maging malinaw po ito sa ating lahat. Ang tingin ng Diyos sa kanila ay may pag-asa. Ang tingin ng Diyos sa kanila may pwede pang mangyaring maganda. Kaya nga tayo, wag tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Kung talagang tayo po ay nakakakilala sa Panginoon at tinanggap natin siya bilang ating sariling tagapagligtas at maayos at tama ang ating relasyon sa Kanya, lagi ang tingin sa atin ng Diyos, meron pang pwedeng mangyaring maganda sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ako, bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong umaga, na tayo po ay laging magpatuloy at sumunod sa Kanyang kalooban. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Ephesians chapter 1 verse number 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Wag ho natin samantalahin. Wag nating abusuhin yung biyaya ng Diyos. Pero ang ibig sabihin ng talatang ito, mapalad tayo sapagkat hindi sa gawa ang tao para maligtas. Hindi sa atin pong accomplishment para ang tao maligtas. Hindi ho sa kung ano yung meron tayo para ang tao maligtas. Yun dahil po sa kayamanan at biyaya po ng Panginoon. Sa kanyang masaganang biyaya, ang tao po ay nagkamit ng katubusan at kalayaan. Kaya nga mga kapatid, ito po ang magandang pasalamatan natin sa Panginoon. Matanong ko po kayo, o inyo pong loloobin, kung talagang tayo po ay ligtas, naalala ba natin kung anong ginawa ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng katubusan? Kaya nga, alam nyo ho, kaligtasan pa lang, yan po sapat na para paglingkuran natin siya. Sapat na para siya po ay ating pasalamatan sa ating mga buhay. Wala man tayo ng mga ibang bagay na meron sa iba, pero isang tiyak, kung tunay tayong ligtas, tayo po ay dapat magpasalamat sa Panginoon. Dahil hindi po biro ang naging dahilan kaparaanan ng ating pong kaligtasan. Yan po ay dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Pakinggan po ninyong maigi, mga kapatid. In verse number 15, ito po ang sabi ng Bible, but the Lord liveth, that brought up the children of Israel from the land of the blank, and from all the land
whither he had driven them, and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers. Again, pangalawang beses po, last na po ito. But the Lord liveth that brought up the children of Israel from the land of the blank, and from all the lands whither he had driven them, and I will bring them again into their land that I gave unto their fathers. So yan po ang ating trivia. Fill in the blanks po yan, mga kapatid. Ano ho? At ito na po, mga sumagot ng tama kahapon sa atin pong naging pag-aaral. Ayan, dalawang tao ang binanggit po doon, mga kapatid. Ang tamang sagot ay si Moses and Samuel. Ako, baka may sumagot po sa inyo ng Aaron. Hindi po. Ang tamang sagot ay Moses and Samuel. Balikan lang ho natin, bakit po sila ang binanggit? Kasi sabi ho ng Bible, sila po ay kinikilala bilang mga dakilang mananalangin. Ano ho? Para sa pangangailangan ng iba. Ayan, yan ho. Ang Tagalog, medyo mahirap lang. Ano ho? So sila po ay kinilalang mga great men of prayer. Sa intercession, intercessory or interceding prayer. So yan po ang kanilang naging kumbaga kategorian. Ano po? So ang tamang sagot, Moses and Samuel. Ito po ang mga sumagot ng tama yesterday sa atin pong trivia. Ayan, ang number 1. Ako, i-ready nyo na po ang inyong mga kamay, ang inyong comment, para po sa ating trivia. Ano po? Para sa mga sumagot ng tama. Number 1, ang sumagot po ng tama ay si Sister Jen. Kita nyo, mantakin nyo ha. Ito po talagang kasama nating nag-aaral sa kabila ng kanilang sitwasyon ngayon. Patuloy ho nating ipag-pray yung kanila po kalagayan, silang magkakapatid. Ano po? Lalo na po si Dennis Alag. And ang pangalawa nating sumagot ng tama, ito hindi nakapagtataka talaga. Talagang ito mas nauna pang nag-aaral yata sa atin Talagang nagdi-devotion na kagad to bago umatin ng bread talk. Okay, ang pangalawa natin ay si Sister Gypsy. Ayan, ako, good morning, Sister Gypsy. Ikaw ang number 2 yesterday. And then ang number 3 ay si Sister Weng. Ayan, yan yung mga matatatag natin sa top 3. Okay, so congratulations Sister Weng, Sister Gypsy, and maging kay Sister Jen. Sila ang top 3 yesterday. Congratulations sa tatlo nating mabibilis sumagot ng tama. At eto pa, yung pang-4 natin ay si Ninang Kiten. Ang pang-5 natin ay si Brother Gab. At ang pang-6 ay si Sister Jessa Osinada. At ang pang-7 natin ay si Sister Milet. Ayan, from East Bagong Barrio. And pang-8 natin, Preacher Christian. At ang pang-9 natin ay si Preacher Rodel. At ang pang-10 ay si Ninang Alice. Ayan, congratulations po sa inyo. So sila po ang ating top 10 yesterday. Ayan, para po sa ating trivia. And eto pa po ang mga sumagot ng tama. Number 11, si Ate Rose. Number 12, si Nanay Denden. Number 13, si Preacher Alvin. Number 14, si Sister Matty. And then number 15, si Ninang Flor. And number 16, si Kuya Jo. Naku, talagang si Kuya Jo, nagpapaliwanag pa yan. Ano po? Gusto niyang mag-comment kagad. Kaya lang, alam niyo ho, yung kanyang gadget, hindi ho umuobra. Ano ho? At salamat na lang kahit sa napupunta siya sa huli, masigla pa rin si Kuya Jo na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po? So gusto lang nating batiin ng magandang umaga si Ate Vilma. Diyan po yan sa Valenzuela, si Ate Vilma Bautista. Good morning, Ate Vilma. And maging si Sister Marian Kauyong, mula naman dyan sa Calbayog, Samar. Maupay nga aga sa inyong atanan, dida. Sa mga nasa Samar, yung mga kabugtuan natin. Good morning sa inyo. Good morning. And maging kay Sister Joy Pereira, ang Pereira family from Oman. Good morning din sa inyo dyan from dito sa Pilipinas. Ayan. So good morning magandang umaga sa inyo. Kasama rin natin si Althea Junio ng Bacolod. Ayan. Maging si Sherry Rose de la Cruz. Mula naman po yan sa Imus, Cavite. Good morning, Sister She. Ayan, ako sana'y maayos ang inyong kalagayan dyan sa inyong mga pamilya na nandyan sa Imus. And maging kay Ate Milet, good morning din from East Bagong Barrio. Maraming salamat sa pag-join this morning. Naku, Ate Milet, na-miss ka namin nung Sunday. Na-miss ka namin. And kasama natin si Ate Josephine Serrano mula naman po sa Pangasinan. Ayan, good morning, Ate Pen.
At sana'y maayos din po ang inyong kalagayan dyan. Ako, kung malapit lang po kayo, aanyayahan ko po kayong pumunta sa linggo. Ano po, lalo na sa 24 para sa Thanksgiving. Kasi nakakatuwa yung mga kapatid natin na nasa online na talagang nakasuporta sa gawain po ng Panginoon. And also, kay Sister Rica Ranalan, mula naman sa Kalbayog pa rin. Ayan, good morning Sister Rica. Ay siya nga pala, thank you ha sa ginawa mong presentation sa amin nung aming anniversary. Ha? Pagpalain ka ng Panginoon at sana patuloy kang magamit sa gawain ng Diyos. Gusto lang nating batiin. Ha? Kasi ngayon, kung daw ako nagkakamali, birthday ng anak, tama ba ako? Ng anak nila Sister Karen, nila Sister Joy at nila Brother Michael. Tama ba ako? Si Zachariah, tama ba ako? Zachariah. So, 1 year old na. Kung daw ako nagkakamali, ang bilis ng panahon. Ano? So, Sister Joy, pwede bang pakikiss mo nga kami sa baby nyo? Happy birthday kay Zachariah. Diyan yan sa Oman. Ano? Yan sa Oman. Yung kasama nila ng bunso. Ayan, ako, nakakatuwa naman. Happy birthday. Baka naman umabot pa yung handa nyo dito. Baka may matira pa kayo dyan. Balot nyo na lang at ihagis nyo nga rito para matikman namin yung masarap nyong handa. Ano po? So, biro lang naman. Parang nandyan lang sa kapitbahay. Ano? So, happy birthday sa kay Zachariah sa kanyang first birthday. 1 year old na yung kanilang baby. Ano po? So, blessing ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa Pereira family. And, gusto nating paalala, ipag-pray natin, mga kapatid, sila Ate Nelly, yung kalakasan ng katawan nila, Nanay Denden, Nanay Rosita. Pag-pray natin itong mga nanay natin, sa kabila ng meron silang iniinda, kahit paano, nakikita pa rin natin, nasa church, talagang na may palakasin sila ng Panginoon. Ganun din si Mami, patuloy na kagalingan, kalakasan ng katawan para sa kanya, at maging kay Tatay Tomas at Nanay Zenaida Beltran, patuloy natin silang ipanalangin para sa kalakasan ng Diyos. Kagalingan para kay Tatay Tomas Beltran. And also, pag-pray natin, si Tatay Jose Gonzales, yung father po ni Ate G at kay Nanay Adoracion Leona, sa mother naman po ni Brother Ronnie. Pag-pray natin, sana talagang patuloy silang palakasin at paggalingin ng Panginoon. At maging kay Brother Aaron at maging kay Brother Sam, sana talagang humupa na yung kanilang sakit at talagang patuloy silang paggalingin ng Panginoon. Again, sa lahat ng mga nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield, when you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.